So ito po, mga kababayan, yung sunod. Dito na naman tayo, mga kababayan. Dito tayo sa sunod na kay Sandro Marcos. Ano yung kay Sandro Marcos, Kent? Dito na. Si Sandro Marcos, mga kababayan, gumawa ng batas para kay Pulong. Not only for Pulong, para kay Sara. Not only for Sara, para sa lahat ng mga lawmakers. Masenador ka man, makongresista ka man, or saan kang sangay sa gobyerno nagtatrabaho. No work, no pay. Di ba? Ito po yung batas ni Sandro ngayon, mga kababayan. Kaya, magagalit na naman si Pulong dito. Magagalit na naman si Sara dito. Bakit? Ito po, mga kababayan. Ilabas ko lang po ang gawang batas ni Sandro. Ito, mga kababayan, sa Inquirer.net po ito. Ito po ang bagong batas na ginawa ni Sandro Marcos ngayon. So ayan, basahin ko lang, mga kababayan. Sandro Marcos pushes no work no pay bill for lawmakers. Ayan na, mga kababayan. Kinilala ni Pacquiao. So nakalagay po dito sa kanyang batas, mga kababayan, na iginawa. Magagalit po talaga si Pulong dito. Ito po i-post ng ABS-CBN, mga kababayan. ABS-CBN News po yan. No? Basahin ko lang po itong batas na ginawa ni Sandro Marcos. House Majority Leader and Presidential son Sandro Marcos has filed a bill seeking no work no pay compensation scheme for members of Congress. Sa lahat ng miyembro ng Kongreso na no work no pay. Kung katulad kay Pulong, puro travel, puro gala, walang sweldo. Magagalit na naman si Pulong dito, mga kababayan. Ito na naman, magalit na naman si mga congressman dito kay Sandro Marcos. Bakit? Kasi nga, yung iba, pupunta lang sa Senado o sa Kongreso, maglalagbok, tapos uwi. Tapos may sahod na. Kasi bakit? May logbook eh. Di ba? Ito po yung batas. Basahin natin. The principle of no work no pay is a general labor standard applied to workers across the country. However, members of Congress who are entrusted with the responsibility of crafting laws and representing the people are currently compensated regardless of attendance or participation. This has led to public concern over absenteeism, lack of accountability, and wastage of taxpayers' fund. The bill seeks to institutionalize a no work no pay compensation scheme for members of Congress, ensuring that the public funds are spent only when these elected officials fulfill their duties by mandating the salary and other emoluments. Or lumens ba pagbasa dito? Maliit kasi. Be tied to attendance and participation in plenary session, committee hearings, and other official functions that measure promotes transparency, accountability, and integrity in the governance. This proposed legislation also provides safeguard by recognizing valid reasons for absence, such as illness or official representation's duties, while penalizing misconduct and fraudulent claims. Furthermore, it requires the publication of attendance records to strengthen public trust and oversight. To the objection that this bill is probably unconstitutional for selective discrimination against members of Congress, here's a class legislations. It must be remembered that no less than 1987 Philippine Constitution itself provide for the statutory regulations of the official compensation for members of Congress, which is in states in part under Section 10 of Article 6 that the salaries of the senators and members of the House of Representatives shall be determined by law. In passing these measures, Congress affirms its commitment to uphold the highest standard of public service and to ensure the elected representatives truly embody by the principles of service to the people. In view of the foregoing enactment of this bill at the soonest or earnestly recommended. Sandro Marcos. Diba, mga kababayan? So, ngayon, sino po ang mga kongresista ang magagalit dito? Wala pong iba.
Una na dyan si Pulong. Una na dyan si Pulong. Bakit? Sa lahat po ng kongresista, mga kababayan, si Pulong lang po yung hindi nag-duty. Si Pulong lang po yung puro absent. Kaya si Pulong lang po ang unang mag-react dito. Magagalit talaga si Pulong dito, mga kababayan. Oo. Bakit? Eto, sabihin natin na. Eto. Ito ha, pakinggan natin. Paano ka nakasiguro, Kent, na si Pulong ay hindi pumapasok? Pakinggan ninyo ang sabi. Pakinggan ninyo si Migs Nograles, mismong congresswoman ng Davao City. Siya mismo ang magsabi kung si Pulong ba ay nagjo-duty o hindi. Eto, pakinggan nyo. I hope lahat naman tayo, legislators naman dito, alam naman namin yung mga rules na we file, not just to file, but the intent is good, and I hope the intent for this is good. There is a Supreme Court case already that deemed unconstitutional a mandatory filing, mandatory drug testing if it's going to be deemed included as one of. So, above you is, so, Nangangat. Attorney. Bilang sa maghatag additional scholarship, minsan maghatag additional job fairs at saka medical missions. Naghatag mo nga pinagmay na negosyo din sa inyong barangay. Naghatag ang pintan, mga sari-sari stores, nagabenta ng mga prutas, nandiyan lang sa talan. Nagasarado, Kaya mga kababayan, itong pangangampanya ni Migs Nograles na yan, sinabi niya dyan, no? Actually, mahaba po ito. Ako na lang po mismo ang magtuloy. Sabi niya, kung ako hindi manalo bilang congresswoman sa taong ito, 2025, wala na kayong malalapitan. Bakit? Yung aking kalaban na congressman, kahit nanalo siya, laging wala sa opisina. Kanino kayo hihingi ng tulong kung pag kumatok ka naman ay wala namang magbubukas kasi hindi pumapasok? Yan po ang sabi. So maghanyo lang ko, no, para mapakita nato. So ito. Attorney Mix Nograles, talagang 400. Sa Nagtuusag ako kabalo. Ayan. Galit na galit si Pulong dyan, mga kababayan. Yan ang sagot niya kay Migs Nograles. I-translate ko na lang Tagalog. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress ana ako ang giday. Gisulti pa ninyo gibulsan 51 billion. Pangita ng bangko sa Pilipinas mo release ana. Tuntog ang bayhana ka. Mag-hearing daw sila sa Congress ni Migs Nograles kung saan daw makakuha ng 51 billion na bangko mag-release ng ganyan kalaki. Kasi sabi kasi ni Migs Nograles dyan, yung iba dyan, ang laki-laki ng pondo, binabaha pa rin. Tapos, hindi pumapasok, laging absent. Galit na galit siya. billion. Kadungog mo itong iro nga akong ginimanda. Ito karon padayon man among kaso. Yung iro daw na kanyang dinimanda, si Trillanes, yon yung aso na kanyang dinimanda, padayon daw ang kaso, so patuloy, pero dinismiss. Ito yun mga kababayan, ayun si Digong, si Bongo, nasa harapan yan, ng ano yan. tapos ang hamuna, tuluyan na nga naglaban. Saan ngayon si Senator? Wala naman siguro. Ayan. Po ata kami trending, si Kongga rin ngayon. Trending to. I'd always say naman pagdating sa social media, you don't have to be an influencer. Kahit lahat tayo, diba? You have to be a responsible poster. diba? Yung social media is a platform that you can use for the good or evil. It's either maninira ka ng tao or gagawin mo, diba, pang clickbait or whatsoever. So, hopefully, diba, gamitin natin yung social media sa tamang paraan to, educate, to be a better person, to be a kinder person, at hindi yung mga paninira or fake news at lahat. So, ito, kung ginamit niya pang sermon, as long as I guess, MNI franchise. I did Hindi po silang invite dito as we sa mga ganito, no, hindi naman ata first time na kahit anong
ayuda or tulong na binigay ng gobyerno, sinasabi na ginagamit for electioneering. Parang, bakit nagmumukhang masama na pag may binibigay na tulong sa mga tao, dahil palapit ang eleksyon, Pressure ngayon kasi aba, ginang mga kaibigan, ang hindi rebote is information. imagine niyo to. Diba, mga kababayan? Basta maraming sagot si Migs Nograles dyan. Na sabi niya, kasi tinanong kasi si Migs Nograles kung sino po ba ang isang kongresista na hindi pumapasok. Sabi ni Migs Nograles, sino ba dito yung hindi pumapasok? Tapos merong reporter nagtanong, si Pulong po ma'am. Sabi niya, oo nga. Tapos tinanong niya mga katabi niya, kayo po ba mga katabi ko, nakikita niyo po ba siyang pumapasok? Di ba? Yun, may kontrata. Giving the figure. Ito po yan na Migs Nograles, Pulong. Ayan. Laging absent. Ito. Para makita ninyo ha, mga kababayan. Lahat po ata kami trending si Kong rin ngayon. Lahat po ata kami trending si Kong rin ngayon. Trending to. Hindi rebote is information. Basta dito mga kababayan, Christmas MNI franchise. I did not author the bill on the suspension, on the revocation. Yes. At least this one. So maghanyo. Hindi na lang ito. basta ganun mga kababayan, hindi ko na siya makita. In-interview siya. Sino ang kongresista na hindi to pumapasok, yung iba nag-a-attendance lang tapos umuwi. So sabi ni Migs Nograles, sino ba? Oh. Tapos sabi nung reporter, si Pulong ma'am, lagi po bang nakikita na present? Sabi niya, ever since naging kongresista ako, siguro isang beses lang sa isang taon ko siyang nakikita dito. Di ba? Di ba? Oh, totoo yan, mga kababayan. Basta, naku, mga kababayan. Kaya, hindi na tayo magtaka. Dito sa batas na gagawin ni Isang member Sandro. of Congress, wag na daw sa tawaging congressman. Ano na raw? Kasi daw nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. ba't siya pumasok? Ito sinabi ni Congressman. O, diba? Tignan nyo yung reporter ha. Ulitin ko ha. Isang member of Congress, wag na daw sa tawaging congressman. Ano na raw? Kasi daw nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. ba't siya pumasok? Ito sinabi ni Congressman Pulong Duterte. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague, kung saan sila ay nandoon, at least ilang mga kaanak po ng dating. Diba? Sabi wag daw siyang tuwaging congressman kasi nadadamay daw siya sa katiwalian ng ibang kongresista. Sabi naman ng reporter, bakit hindi siya pumapasok? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit baliktarin man natin ang mundo, itanong ninyo si Pulong ba laging present o laging absent? Diba? Yun lang naman eh. Ganun yun mga kababayan. Kaya sa totoo lang, itong batas na ginawa ni Sandro, si Pulong ang unang aaray dito. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Si Pulong ang unang aaray dito sa batas ni Sandro. So yun lang po mga kababayan, yung live natin sa mga oras na ito, no? Wala na tayong ibang mapag-usapan. Actually, 3 lang po kasi yan eh. Mamaya maghanap pa ako ng iba. Na medyo maganda-ganda naman. Umupo lang Duterte para magnakaw. Mga bubo naman lahat na. Marv Bautista, hello po. Actually, hindi na po ako nagtaka. Sabi nga ni Manny Pacquiao, kasalanan po ng mga tao yan. Kasi nga, sinabihan na nga silang ganito, sinabihan silang ganyan, binubuto pa rin nila. Alam niyo, sa totoo lang, ito din, nagtataka din ako sa mga DDS. Bago ako mag-end nitong content na to, isa lang ang tanong ko. Kapag nakalaya ba si Digong sa dahig, magbago ba ang buhay ninyo, mga DDS? Kapag nakauwi ba si Digong mula sa kulungan, yayaman ba kayo? Kasi kung yayaman kayo, sasama na ako siguro makipaglaban sa ipagtanggol si Digong.
Kasi kung makauwi si Digong, magbago man ang buhay ko, maging trilyonaryo ako. Mas better na sigurong maging bobo ako. Yeah? At kung sakali man na maging presidente si Sara sa 2028, magiging mansyon ba ang bahay natin na nangupahan tayo? Magkakaroon ba tayo ng mansyon? Kung sakali man na maging presidente si Sara at magkaroon tayo ng mansyon, bawat pamilyang Pilipino, siguro mga kababayan, magpakatangan na lang siguro ako kahit walang gagawin si Sara, iboto ko na lang din talaga. Kahit palayain niya lahat ng mga nakakulong na magnanakaw na kaalyado niya, okay lang iboto ko. Bakit? Kasi magka-mansyon ako eh. May mansyon ka nga, wala ka namang kakainin. Yeah? Kung ganun lang din naman ang mangyayari mga DDS, magsama-sama na lang tayo maging bobo lahat. Yeah? Makalaya si Digong, yayaman tayo. Maging presidente si Sara sa 2028, magkaroon tayo ng mansyon. Ay putang ina, lahat na, tikong bibig na lang tayo. Sige, tahimik, iboto na natin. Bakit? Nagka-mansyon ka na, yumaman ka pa. Diba? Sana all, san ka pa. Diba? So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po, no? Sana pag nakauwi si Digong, makalaya siya sa dahig at maging presidente si Sara, wala nang OFW yung Pilipino. Na? Sana wala nang maging OFW. Kung sakaling maging presidente si Sara, lahat ng OFW uuwi sa Pilipinas. Dito na maging OFW, hindi na OFW 'yon. Ang tawag doon Philippine workers na PW na. Rex Roble, mega love shoutout dyan. Maayong gabi dia sa Iligan. So yun lang mga kababayan sa ating lahat sa content natin sa mga oras na ito.